Maligayang pagdating sa aming channel. Unang-una magpapasalamat kami sa masugid naming mga viewers at sa suporta. Sa mga bago pa lang sa aming channel, siguraduhing mag-like at subscribe para kayo ay ma-update sa mga bago naming mga videos. Simulan na natin! Napanood mo na ba ang mga video kagaya nito para masubukan kung ang mga nakilala ninyo ay isang matinong lalaki? Makikita sa video na parang may nilagay sa inumin ng isang babae. Ang surveillance video na pinapanood natin ngayon ay hindi isang prank kundi isang totoong krimen na naganap sa China. Si He Jun ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya noong 1989. Kapwa ang kanyang mga magulang ay mga trabahador matapos makapagtapos ng kolehiyo. Si He Jun ay nagkaroon ng unang kasintahan. Nagustuhan niya ang babaeng ito at pinag-isipan pa niyang pakasalan ito sa hinaharap. Ang kanyang kasintahan ay may master's degree at nag-aalala si He Jun na ang kanyang background sa edukasyon ay hindi kasing ganda ng kanyang kasintahan. Kaya binalak niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gayunpaman, nang makapasok siya sa isang universidad ay nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan. Ang breakup ay isang malaking dagok sa kanya. Ang mas ikinalungkot niya ay dalawang babae ang nakipag-date siya pagkatapos noon, pero pareho siyang na-busted. Ang dahilan ng mga breakup na ito ay dahil sa kanyang mga pisikal na problema na lumabas na si He Jun ay nagdusa mula sa erectile dysfunction, ngunit ayaw niyang pumunta sa ospital upang suriin. Isang araw, nakakita siya ng advertisement sa pintuan ng pampublikong banyo na nagbebenta ng boner pills. Nagpasya si He Jun na subukan pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa nagbebenta at binili ang mga tabletas, ngunit pagkatapos uminom ng mga ito ay hindi gaanong bumuti ang kanyang kondisyon. Labis ang pagkadismaya ni He Jun dahil naiilang siya sa pagbili nito. Si He Jun na nagkaroon ng ilang hindi matagumpay na relasyon sa totoong buhay ay nagsimulang maghanap ng mga babae sa social media. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Hong. Ipinanganak si Hong noong 1982. Mas matanda siya ng 7 taon kay He Jun, siya ay isang guro at walang nobyo sa loob ng maraming taon. Pinangarap din ni Hong na ikasal at inaasahan niyang lilitaw si Mr. Right sa lalong madaling panahon. Noong una ay nakaramdam ng insecure si Hong tungkol sa pakikipag-date sa isang mas batang lalaki. Ngunit si He Jun ay aktibong nakikipag-chat sa kanya na nagmamalasakit sa kanyang buhay at palaging nagsasabi ng matatamis na salita sa kanya. Dahil dito, naramdaman ni Hong na si He Jun ay isang sensitibo at maalalahanin na tao. Bukod dito, naakit siya sa kagwapuhan ni He Jun matapos makita ang mga larawan nito. Makalipas ang ilang araw, inaya siya ni He Jun at masayang pumayag si Hong. Nag-propose si He Jun na mag-buffet para sa hapunan noong September 26, 2017, dumating ang dalawa sa itinakdang lugar. Nang magpakita si He Jun ay naramdaman ni Hong na siya ang Prince Charming sa kanyang panaginip. Ang kanyang sobrang tangkad at gwapo, naka-jeans at itim na jacket. Ito yung video nung nagkakilala lang sila sa isang mall. Ang matangkad na lalaki ay si He Jun at ang katabi niyang babae ay si Hong. Naglalakad na sila ngayon papunta sa buffet. Gayunpaman, ang hindi alam ni Hong ay habang kumakain si He Jun ay lihim na naglagay ng droga sa kanyang inumin. Nang umalis siya sa mesa upang kumuha ng pagkain, ang gamot ay tinatawag na date pills na binili ni He Jun ng maaga.
Gusto niyang makipagtalik kay Hong sa kanilang unang date sa ilalim ng impluensya ng droga. Habang nagsasaya sa pagkain at nagkwekwentuhan ang dalawa, biglang naduduwal si Hong. Tumayo siya at pumunta ng banyo, sumuka si Hong at nahihilo na parang lasing. Ngunit si Hong ay hindi uminom ng alak. Naisip niya na baka may masama siyang nakain sanhi ng kanyang mga gastrointestinal na problema. Pagkabalik sa mesa, nakaramdam ng hindi komportable si Hong kaya nagpumilit siyang umuwi kahit nahihilo siya. May pagka-alerto pa rin siya, sinigurado niyang nasa kanya na ang kanyang relo, cellphone at wallet bago lumabas ng restaurant. Inaasahan ni Hee-jun na may balak na sexually assault si Hong, ngunit palaging sumusuka na naging dahilan upang mabigo ang kanyang plano. Ganun pa man ay sumakay pa rin si Hee-jun sa taxi kasama si Hong at sinabing ihahatid niya ito pa uwi, ngunit ang talagang iniisip niya ay tingnan kung makikipagtalik ba ito sa kanya. Nang dumating ang taxi sa pintuan ni Hong, ay kinuha niya ang kanyang telepono at binayaran ng driver gamit ang bank app. Nakita ni Hee-jun na mayroong 150,000 yuan sa kanyang account, kaya nagkaroon siya ng bagong ideya para kunin ang pera. Pagkatapos ay nagpanggap si Hee-jun na lowbat ang kanyang telepono at hiniram ang kay Hong para tumawag. Binuksan niya kaagad ang banking app ni Hong pagkatapos makuha ang kanyang telepono, ngunit hindi niya alam ang password. Sa mga oras na ito, naalala niya na binayaran lang ni Hong ang taxi na walang password kundi fingerprint. Kaya't dinampot niya ang daliri ni Hong at iniskan ang fingerprint nito at gumana. Pagkatapos ay nag-transfer siya ng 50,000 yuan sa kanyang account dahil 50,000 lang ang daily transfer limit ni Hong. Sa buong oras na yon, si Hong ay nahihilo at hindi komportable, ay walang alam tungkol dito. Matapos matanggap ang pera, ay ibinalik ni Hee-jun ang telepono at umalis. Samantalang si Hong ay agad siyang natulog pagka-uwi niya sa kanyang apartment at nagpahinga ng mahabang oras bago muling nagkamalay. Naisip ni Hong ang tungkol sa date nila kahapon at nakaramdam siya ng hiya, kaya gusto niyang magpadala ng mensahe kay Hee-jun para humingi ng tawad. Ngunit nalaman niyang kinansela siya ni Hee-jun. Naisip niya na ayaw na ni Hee-jun ituloy ang panliligaw sa kanya dahil sa kanyang gaffe, bagamat nakaramdan siya ng lungkot at panghihinayang na mawalan ng lalaki na talagang attracted siya. Ayaw naman pilitin ni Hong na isiksik pa niya ang sarili kay Hee-jun, kaya kinailangan niyang bumitaw. Makalipas ang kalahating buwan noong October 19, nang namimili si Hong kasama ang kanyang mga kaibigan, ay bigla niyang napansin na may nawawalang 50,000 yuan sa kanyang account. Noong una ay naisip niya na may mali sa sistema ng bangko. Kaya agad siyang tumawag sa customer service. Bilang isang resulta, sinabi sa kanya na noong 26 ng nakaraang buwan, may 50,000 yuan ang inilipat mula sa kanyang telepono. Di ba't September 26 ay iyon ang araw na nakipag-date siya kay Hunji? Maaari bang niloko siya nito dahil sa pera? Pagkatapos ay sinubukan ni Hong na alalahanin ang mga detalye ng petsa, ngunit ang karamihan sa kanyang memorya ay malabo. Naalala niya lang na naduduwal siya pagkatapos uminom ng soda. Habang nasa taxi ay naalala niyang bumangon noon, ngunit hindi siya sigurado. Habang pinag-iisipan ito ni Hong, ay lalo siyang nagdududa sa kanilang date.
Kinabukasan, iniulat niya ang insidente sa pulisya pagkatapos ng investigasyon. Nalaman ng pulisya na peke ang impormasyon tungkol kay Hee-jun. Ang kanyang tunay na pangalan ay Jang Kyang. Siya ay sinentensyahan ng 1 taong pagkakulong para sa pagnanakaw at pinalaya noong July 19, 2017. Matapos makalaya sa bilangguan, walang trabaho si Jang Kyang. Para manloko ng pera at pakikipagtalik ay gumastos siya ng higit sa 1,000 yuan para makabili ng tinatawag na date pills. Gamot na maaaring mawalan ng malay at memorya ang mga babae sa maikling panahon. Sumunod ay nagsimula siyang maghanap ng mga target online at si Hong ay isa sa kanyang biktima. Matapos malaman ni Hong ang tunay na kulay ni Hee-jun, nalaman niyang pinagtaksilan siya at ayaw niyang makalayo si Hee-jun ng ganun kadali. Para makuha ni Hee-jun ang parusang nararapat sa kanya, may planong paghihiganti si Hong at sinabi niya ito sa pulisya. Si Hong ay muling nagpadala ng isang friend request kay Hee-jun online nang hindi inaasahan kinonfirm ito ng napakabilis. Sa pagkakataong ito ay nagpanggap si Hong na may malakas pa ring feelings para kay Hee-jun na hindi siya maalis sa kanyang isipan at gusto niyang makita kung may pagkakataon pa sila. Si Hee-jun na akala niya ay may mapapala rito ay pumayag na makipagkita sa kanya. October 26, dinala ni Hong si Hee-jun sa isang grilled fish restaurant sa ilalim ng monitoring ng pulisya. Noong una ay sinabi ni Hee-jun na hindi maganda ang restaurant at gusto niyang magpalit ng iba. Ngunit sinabi ni Hong na may craving siya sa inihaw na isda kaya pumayag si Hee-jun. Maya-maya ay umorder ang dalawa ng inihaw na isda. Si Hong ay umorder ng 1 baso ng fruit juice at si Hee-jun naman ay umorder ng beer. Nang handa na ang mga ulam ay umalis si Hong patungo sa ladies' room at si Hee-jun na inakala niyang magandang pagkakataon ito ay agad na kinuha ang inihandang gamot at ibinuhos sa inumin ni Hong. Ngunit hindi niya alam na mayroong higit sa 10 civilian police sa restaurant na ito na nagtala ng buong proseso ng paglalagay niya ng droga sa inumin ni Hong. Pagkatapos makakuha ng ebidensya ay sumugod ang pulis kay Hee-jun at inaresto. Natagpuan ng pulis ang 2 maliit na bote sa kanyang bulsa na ang isa ay naubos na at ang isa ay hindi pa nabubuksan. Matapos inspeksyon ang inumin na nilagyan ng droga ni Hee-jun ay naglalaman ng anesthetic ingredient na nangangahulugang hindi pagnanakaw ang krimen ni Hee-jun at kabilang sa krimen ng robbery. Hindi lang iyon ay mayroon siyang criminal record at nakagawa muli ng krimen sa loob ng 5 taon na dapat ay mabigyan ng mabigat na parusa. Sa wakas, si Hee-jun ay sinentensyahan ng 11 years sa bilangguan. Sa oras na ito, hindi nakukuha ang lahat, ngunit ang pagkawala ng kalayaan ang labis na pinagsisihan ni Hee-jun. 把自己的大好前程还有家人全部都搭进去了。 Maraming salamat sa panunood. Naway kayo ina-entertain sa video na ito. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, siguraduhin mag-like at subscribe sa channel namin para kayo ay ma-update sa mga bago naming videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli.